this night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved. At dahil dito, gawin ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan ng kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis at pagtitiis sa pagiging makadiyos at pagiging makadiyos at ang pagmamahal sa kapatid at pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo, nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging walang saysay at walang mga bunga, walang saysay o walang mga bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung sino mang wala sa bagay na ito ay bulag, sino mang wala sa mga bagay na ito ay bulag at nasa malapit lang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis sa kanyang mga kasalanan. Okay. Thank you po. Sino pa? Yung 66 books, memorize pa ba natin? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Psalm of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1-2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1-2 Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1-2 Peter, 1-3 John, Jude, Revelation. Okay. So, kanina, natapos ko na po yung Old Testament. So, napakaganda po na matapos yung Old Testament. Na-amaze ako dun sa mga story, lalo na sa Esther. Gandaan ako sa Esther. Maganda kasi si Esther. Kasi queen siya, no? Naging queen. And then, napansin ko lang po sa Old Testament, sa reading nyo po, mapapansin nyo to later on. Simula po ng pagkabihag
ng mga Israelita sa Babylonia, doon na magsisimula yung mga maraming prophecy about Jesus Christ. Although sa Genesis meron naman na. Pero doon parang sunod-sunod yung mga prophecies habang nandun sila sa Babylonia, and then habang bumalik na sila after 70 years, bumalik na sila sa Judah, and then hanggang sa pagtatapos, yun sa Malakay, and then silent years na, and then yun. Sunod po nun is ang New Testament, the fulfillment ng mga iba, no? Hindi pa naman lahat fully na fulfilled. And so excited ako na magsimula na sa New Testament. So maganda po yung naging tulong sa akin personally. Natulungan ako to become mature, tulungan din na maging maingat. So I praise God for that. And excited ako na makita din kayo na maging ganun din. And so paano ba? Wala pa kasing iba, no? Gusto ko sana kasing magbigay ng announcement. Kaya lang wala pa. So sige lang, sabihin nyo na lang po, no? Sa mga nanay, sa mga tatay. Ayan. So ganito po yung mangyayari. Every Bible study po natin, gaya po ng sabi ko kanina sa message ko, kung meron po kayong mga ginagawa, tapusin nyo na po yun. Or kung hindi man natapos yung ginagawa, isantabi po muna natin para po sa pagdating ng Bible study sa 4:30 to 5:30. Nakafocus lang po tayo. Yun lang po yung ating focus, kumbaga. Pero I understand, meron pong iba na may trabaho sila. So, okay lang po. Pero kung meron naman po kayong freedom na pwede sanang hindi mo na gawin yung bagay na yun or what. So sana, mas piliin nyo po yun. Pero, kung kailangan nyo talaga, well, makakapagbigay naman tayo ng grace, no? Sa ganung bagay. Pero ang gusto ko pong ipakita sa bawat isa na simula po ngayon, no? Magbibigay po tayo ng, hindi magbibigay, but ito kasi dapat, simula po ngayon, we will respect, deep respect sa salita ng Panginoon. So whenever we study the Word of God, let us make sure na nag-aaral tayo. With one heart, with one mind, walang ibang iniisip, walang ibang ginagawa, nakafocus lang sa pakikinig. So, ihanda din po natin mga sarili natin. Ano ba yung mga bagay na pwede pong makahinder sa atin para makinig ng salita? So, unang-una, kasalanan. So, if meron po tayong mga nagawa or ginagawa, ang Panginoon po ay mahabagin. At sabi niya nga sa salita niya, kung tayo po ay ihahayag natin yung kasalanan, tayo ay patatawarin niya. So, very clear naman po yun sa Word ni God. And then, yun din po, yung pagiging handa nyo rin sa pag-aaral ng salita bago po tayo sumali ng Bible study. Mas maganda po yun. Pero wag niyo pong isipin sana na hindi ako nakapag-aaral, hindi ako sasali. Pwede naman, wala naman pong problema. Pero mas maganda sana na ganun. And then, yun po, yun, isa yun sa mga bagay na gagawin natin. Patuloy po tayong nagre-reform, kumbaga, no? And then, isa pa pong bagay is, sa lahat po ng activity, hindi lang sa Bible study, pati na po doon sa bukas, sa Night of Psalms, Hymns, and Prayers, yun, ganun din po sana. No? Focus lang tayo, ihanda rin natin mga sarili natin sa panalangin, and lalong-lalo na po din sa Lord's Day celebration natin. So, ngayon po, no, 9 a.m. hanggang 1:30 p.m. na po tayo. So, by the way, meron po tayong lunch together. Magiging regular na siya, no? So, yung sinabi ko kasi kahapon, yung magbibigay na lang ng 100 pesos. So, hindi ko na po yun ipakisabi na lang po, hindi na po ganon. Okay? So, ganito na po ang mangyayari. Ibabalik na rin natin yung giving. Kung dati po, hinahayaan lang natin, nandun lang sa likod, magbigay. Hindi pala ganon. Mali pala yun. Yun po ay isang paglalapastangan sa mga
ibinigay ng Panginoon sa atin. So, iaayos na natin yon. So, magkakaroon, kung nakita nyo po yung sinend ko po na picture, gumawa na po ako ng program. Kung makikita nyo po yung program, meron ba dyan nakalagay? Yes, pagbibigay ng handog and then panalangin. So, bago po ang pangangaral ng salita, meron na po tayong giving and offer, offer 3 ba yun? Basta giving and offering. So, ano po yun? Again, wala na pong magbibigay para sa pagsakain bukas. But, ihanda, ito lang, hindi ko naman siya explain, no, kasi magtatagal tayo. Pero yun, magkakaroon tayo ng giving and offering. So, tinatawagan ko po yung lahat na sabi nga ng salita ng Panginoon, magbigay tayo freely, pero hindi po ibig sabihin na wala tayong ibibigay. Again, kung wala po talaga may ibibigay, hindi naman po yun, okay, we understand po, no? Pero, I guess, and siguro naman, alam naman natin lahat na meron naman talagang pinoprovide si God sa atin. And so, magbigay tayo kung gaano tayo pinagpala ng Panginoon. And so, kailangan talaga yung pagsasaayos ng puso dito. Kasi hindi talaga natin yan, alam niyo yan, wala talaga yan sa puso if hindi tayo namumuhay sa salita ng Panginoon. So, by the grace of God, yung message po bukas, yung salita niya, kasama po doon yung giving. Hindi ko po yun sinadya. Na-amaze lang talaga ako na yung mga kailangan natin gawin, nandun at nandun na. Patuloy na nagbibigay ang Panginoon sa salita niya, ng gabay, kumbaga. So once again, mga kapatid, sa Sunday, magkakaroon tayo ng giving. Every Sunday na po yun. So hindi po to sa pilitan. Okay? Pero kung sino man ang, yun nga, no, mga niligtas, it is one of our worship. Okay? Isa po yun sa pagsamba natin sa Panginoon ng pagbibigay sa iglesia. Okay? And because yun po yung will din ni God. And para saan po ba gagamitin yung mga binibigay? Unang-una, para sa mga banal. Okay? Pag sinabi kong para sa mga banal, para din po yun sa church. So, by God's grace, tingnan natin yung mangyayari, mabibigay natin yun sa mga nangailangan. And also, gaya ng mababasa nyo po sa Old Testament, ang palagi na lang ginagawa nila is isaayos yung templo. Kaya kasi nga, matitigas talaga ang ulo. So, sisirain ng Panginoon yung templo, then magre-rebuild sila. So, sasabihin ng hari, okay, magbigay kayo, ibigay nyo yung mga gold, ibigay nyo yung mga... So, di ba, you see, ganun po. Siguro naman sa ating pong bahay panambahan, okay naman na yan, no? Okay naman na yan. Kaya lang ongoing pa po kasi yung pagbabayad din sa ginamit sa pagpapagawa. So, may part po doon na pupunta. Okay? And then yung yung ibang parte po na may bibigay, ayun, gagamitin po yun natin sa ministry. Gagamitin natin yun sa yung eating fellowship. Gagamitin din natin yun sa pag-produce po ng trucks. Ano ba yung trucks? Hindi po yung malaking truck na tinadrive. Yung trucks po is, ano po yun yung trucks? Yung pag sa evangelism po natin. And ipunin din po natin yun sa evangelism. And then gagamitin din natin yun para sa mga materials na gagamitin natin sa Sunday school. Okay, meron na po tayong Sunday school. So, yun. Kailangan talaga ng aral. Aral para makilala po natin ang Panginoon. Okay? So, yun po. Yun po yung mga bagay na ginagawa natin sa pag-reform ng Panginoon sa kanyang iglesia. So, mga kapatid, I am thankful kay God kasi we are part of His church. Tayo po ay kabilang sa iglesia niya. Lahat ng nangyayari na to, I believe, manifestation po yun na itong iglesia na to is sa Kanya.
kasi inaayos niya. Okay? So, natandaan niyo po ba yun? Pakishare na lang, no? Sa mga anak ni Tita Susan, so pakishare na lang po to kay Tita Susan. And sa mga sino mang wala dito, I think yun lang naman. Sila Tita Bing, sana naririnig niya, napapanood niya to. Okay, and kala Nanay Pearly naman, bibisitahin ko naman sila bukas. So makakausap ko naman po sila. Okay po, so magandang hapon and welcome po sa Bible Study. Magpapatuloy po tayo sa John chapter 2. Siguro magsisimula tayo sa verse 21 hanggang 25. Okay? So, akin pong babasahin ang salita ng Panginoon. John chapter 2 verse 21. Subalit siya'y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ikaw ang aming sinasamba, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ang nag-iisa at tunay na Diyos na hindi nilikha ng tao, hindi gawa sa ginto, hindi gawa sa kahoy, hindi gawa ng kamay ng tao. Ikaw na Diyos na lumikha ng lahat. Purihin ka, O Diyos, ikaw na banal, ikaw na nakaupo sa trono sa sangkalangitan, ang nagmamay-ari, ang may gawa, at ang nagtatakda ng lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong habag at iyong awa na kami na mga patay na namumuhay ayon sa kasinungalingan at gaya ng aming ama na prinsipe ng hangin na siyang kami ay mga anak ng puot, kami na mga anak ng pagsalangsang. Kami ay niligtas mo, tinubos mo sa pamagitan ng dugo ng iyong tanging anak na si Jesus. At ikaw ay aming nakakilala at patuloy na nakikilala. Salamat dahil sa patuloy mong paghahayag ng iyong katotohanan sa pamagitan ng iyong salita. At ngayong hapon kami po ay muling lumalapit sa iyo, humihingi ng iyong gabay at karunungan na siyang magpapaliwanag at magtuturo sa amin ng iyong salita. Na patuloy naming makita na ikaw, O Diyos, at ang iyong tanging anak na si Jesus, ang iyong sinugo na siyang Mesiya, na siyang Kristo, na siyang aming tagapagligtas. Salamat dahil sa pamagitan ng banal na Espiritu, kami binuhay mo, kami ay nakakaunawa ng iyong salita. Aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so kung matatandaan niyo po kahapon, hanggang verse 21 tayo, hindi ko pala po natapos. Sana pala hanggang verse 22 na, no? So, kahapon po, doon po natin natutunan na sa verse 21, ang tinutukoy niya po na gigibain na nila, okay? Balikan natin yung verse 19, no? Sabi po ng Panginoong Hesus, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Well, napakagandang verse po itong verse 19 kasi ito po ang nagpapakita na si Jesus ay Diyos. Okay? Nung sinabi niya, at aking itatayo sa loob ng 3 araw. And hindi ko lang po na-record yung verses, pero may verses po na nagsasabi na ang Diyos Ama ang siyang bubuhay kay Jesus. And then may verse din po na nagsasabi na ang Espiritu Santo ang siyang, sa pamagitan ng Espiritu Santo, si Jesus ay nabuhay. So, may dalawa na po. And ngayon naman, in verse 19, sabi mismo ng Panginoong Jesus, aking itatayo
sa loob ng 3 araw ang templong ito. Which is in verse 21, nabasa natin, sinabi niya, nagsasalita siya tungkol sa templo ng kanyang katawan. So ibig sabihin, ito po yung pagkabuhay niya muli. And then may naalala po ako, may verse po, sige hanapin ko na lang po, no? Ano ba yun? May verse po, hindi ko na makita. Okay, pero mahanap natin yan. May verse kasi na nagsasabi, no one can raise someone from the dead but only God. Nakalimutan ko lang po yung verse. Okay, only God can raise from the dead. And dito, pinakita dito na, sabi sa verse 19, aking itatayo sa loob ng 3 araw. So, this verse is nagpapakita sa atin na siya po ay Diyos. Okay? And makita niyo po dito na yung dalawang nature ng Panginoong Jesus, siya ay tao, siya ay mamamatay, siya ay babagsak, di ba? Siya ay masisira. And then, yung nature niya po na divine, or Diyos, siya ay Diyos, nang sinabi niya, aking itatayo. You see? Okay? So, napakagandang verse po talaga ito. And bago tayo magpatuloy, meron lang pong i-share sa inyo. Ito pong nangyayari dito, no? Ito pong nangyayari dito, yung 'di ba, meron pong nagbebenta, no? Meron pong mga nag-change ng money sa labas ng templo. Okay? Meron ako nabasa na ito ay nagpapakita po ng kung ano po talaga yung nangyayari. Even hanggang ngayon, kung ano po yung nangyayari. Ano pong ibig kong sabihin? Sa panahon po na ang Panginoong Hesus ay pumunta sa lupa, nakikita niyo po doon na hindi siya tinanggap ng mga tao. 'Di ba? Siya ay patuloy na kinukutya ng mga tao. Yun po nangyayari dito is just a picture kung ano na ganun din po talaga ang nangyayari. Merong maraming tao, nandun lang yung templo ng Diyos. Nandun lang po yung kabanal-banalan, the Holy of Holies, nandun lang. Pero ano pong ginagawa ng mga tao? Hindi po sila nagpapakita ng respeto, pagkos patuloy lamang po sila sa pamumuhay na para sa kanilang own benefit. Okay? And so ganun din po yung picture na nangyayari hanggang ngayon. Maraming tao, they disregard God, hindi nila tinatanggap, binabaliwala po nila ang Panginoon. So yun lang po yung gusto kong maidagdag din. And then kanina din, si Jamie may sinend din sa akin. Ayan, sa pagbabasa niya, share ko lang din po sa inyo. Ito rin po yung picture ng Reformation. Okay? Church Reformation. This is one example na kung saan pinakita po ng Panginoong Hesus natin yung pagsasaayos, yung Reformation, na kung paano po talaga dapat yung pagsamba sa Panginoon. Okay? So kung makikita niyo po dyan, tinaboy niya, pinagtutumba niya, pinaalis niya yung mga hindi nararapat. Well, actually po, ganun din po ang mangyayari sa Reformation. Okay? At ganun din po dapat ang nangyayari sa iglesia. And 'di ba, yung nakaraang mga araw, napag-usapan na po natin 'yan. Ang templo ng Diyos is yung iglesia. So you see? So Reformation must always happen. No? Palagi po 'yan. Ano ba yung Reformation? Pagsasaayos or pagsasagawa ng mga bagay na naayon talaga sa salita ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng Reformation, pagbabago. Hindi ibig sabihin na magbabago tayo, nagagawa tayo ng bago, but pagbabago or pagbabalik sa kung ano talaga yung itinalaga. Okay? And then sabi dyan, dun sa comment, no, ganito po ang kailangan sa Reformation. Gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus, He confronted, kinumprontan niya po talaga yung mga nandun. Diba? Sinabi niya talaga, mas, diba mas, ang daming mas. May kita niyo po yun sa second na naisulat na ginawa po tulad ng Panginoong Hesus sa Matthew.
bago po dakpin, bago po hulihin, no, ang Panginoong Hesus, ginawa niya din po ulit ito. Okay? And then sa pangalawang scenario na yon, sa pangalawang tagpo na yon, gumamit na po talaga ng mas harsh na salita ang Panginoong Hesus. Sinabi niya, kayo, bakit nyo ginawa ito bilang bahay ng mga magnanakaw? So ganun na yung pagkasabi niya. No? Dito wala pa. Pero yun nga po, makikita nyo po dito, ang sa pagsasaayos talaga, kailangan po talaga ng confrontation. Kailangan mo talagang sabihin, kailangan mo talagang ihayag yung mga bagay na mali, kailangan mo talagang may tumayo, no, upang ihayag yung mga bagay na hindi nararapat at sabihin yung mga bagay na dapat. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid. And so, actually wala yan sa mind ko, no? Pero shinare lang ni Jamie, and then kanina habang binabasa ko yung commentary. Kaninong commentary ba to? Matthew Henry. Kay Matthew Henry. I see. So, Matthew Henry is one of the brother. By the grace of God, binigyan siya ng karunungan upang maisulat tong mga commentary na to, no? So, maganda po na nagbabasa din kayo ng mga sulat na ating mga kuya, no? Yung mga nakatanda sa atin. Patay na po sila, okay? Patay na po sila. So, ayan, nakasulat, naka-record naman yung mga comment nila. So, yun, reformation, kailangan po talagang gawin yun. And so, ganun din po ang mangyayari sa atin. Ganun talaga. Disiplina and paghahayag ng kung ano yung dapat ayon sa salita ng Panginoon. Okay? So, mag-expect po tayo na ganun po mangyayari. Okay? We will confront mga bagay na hindi dapat. Okay? And then, ating ipapagawa yung mga bagay na dapat na ginagawa. In submission to the Word of God. In submission to the will of God. Okay? So, habang wala pa po, habang hindi pa po natin yan nasasagawa, mga kapatid, ihanda na po natin yung bawat isa. And let's prepare ourselves before God. Let us make it right. No? Ayusin na po natin. Hindi na po, alam ko po na alam nyo din po ang salita ng Panginoon. Okay? So, gaya nga ng sinabi ni Pablo, sabi ni Pablo, Dad, kung ayaw nyo na pumunta ako dyan, nadala-dala ang pamalo, di ba? Umayos na kayo. Di ba, mga tatay, nanay, Bible study nyo po yan. So, ganun din po. Habang hindi pa po natin yun, hindi pa dumadating yung araw na yun, isaayos na po natin. No? Sa mga maayos, na naglalakad na ng maayos, pagpatuloy mo yan, kapatid. No, sabi nga ng 2 Peter 1, no, verse 5 to 9, ang pagpipigil, anong idadagdag sa pagpipigil? Pagtitiis. Ibig sabihin, endurance. Bakit po yun yung ginamit ko na verse? Kasi ang pagpipigil po, yan po talaga yung part na pinipili mo ang tama kaysa sa gusto ng laman. Pinipili mo ang tama, pinipili mo ang spirito kaysa sa laman. Pinipili mo yung kagustuhan ng Panginoon kaysa sa kagustuhan mo. So, kaya nga sabi ko sa mga naglalakad na po ng tama, dagdagan mo tustusan mo ng pagtitiis. Ibig sabihin, endurance. Ibig sabihin, ipagpatuloy mo, kapatid. Okay? Okay po? Alright. So, we praise God for reformation. Hindi po dapat ikatakot ang reformation, but ikagalak po natin yan kasi isinasaayos na po ng Panginoon yung lahat. Gaya din po ng kanina, hindi lang po siguro narinig ng iba. Kanina kinausap ko si Daddy about po dun sa bagong tawag dito, format po ng ating Lord's Day, no? Ganun na po ang ating pagsamba. Sabi ko po kay Daddy, Dad, sa pagbabasa mo ng salita ng Panginoon, you must have a deep respect kay Lord. Kailangan mo to basahin kasi ikaw ang ginagamit ng Panginoon bilang bibig niya sa paghahayag ng salita na yan. So, wag mong sasalihan ng joke, wag mong kumbaga anuhin yung pagbasa. Basahin mo siya as it is kasi yan ang salita ng Panginoon.
Huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Kaya po kung napapansin niyo po ng mga nakarang araw, sinasabi ko po talaga sa pagbabasa natin, let us be serious and makinig po ng mabuti. Kasi mga kapatid, this is the Word of God. Marami na pong mga buwan ng lumipas, 2 taon na po tayo, pero di ba, minsan, ako, myself, di ba, ako po sa sarili ko, minsan nagjo-joke pa nga ako no? And I realized na, kinorek ako doon, hindi dapat ganun. Because that is the Word of God. Kaya nga po, sabi ko din kanina, sa Bible study po, kung Bible study, mag-focus po tayo. Walang ibang ginagawa. Why? Kasi tayo po ay nakikinig sa salita ng Panginoon. Kung kayo po ayaw nyo po ng, di ba, sasabihin natin, pambabastos yung, nagsasalita pa ako, bakit ka ganyan-ganyan, no? Bakit ka nakatingin doon or bakit hindi ka nakikinig? Di ba? Kumbaga, nasa nature na din po natin na pambabastos yung bagay na yun. So, ganun din po ang ginagawa natin sa tuwing nag-aaral ng salita, tapos may iba po tayong ginagawa. Okay po? Malinaw po ba yun? So, reformation po. We praise God sa pagpapatuloy ng reformation niya. Okay? So, patuloy tayo. Verse 22. Kaya't nang siya'y muling bumangon mula sa mga patay. So dito nyo po makita na si John the Apostle, habang sinusulat niya po ito, dinagdag niya na yung parang time na inalala niya yung nangyari. Di ba? So sabi niya, kaya't nang siya'y muling bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad, hindi lang po si John the Apostle, mga alagad, so kasama po ang 12 disciples, na sinabi niya ito. Ano yung sinabi niya po? Yun nga, yung sirain ninyo yung templo at sa ikatlong araw ay ibabalik, aayusin ko ulit, itatayo ko ulit. So naalala daw nila yon na yun yung sinabi ng Panginoong Hesus. And then pagkatapos nun, ano pong naging resulta? At naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Hesus. So naging malinaw na po sa kanila na yung binabanggit pala ng Panginoong Hesus dito is patungkol talaga sa kanyang kamatayan at kanyang pagkabuhay muli. In which, ito pong verse 22 is napakalaking statement po or napakalaking patotoo or testimony na sinulat ni John the Apostle upang ipakita na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos at ang Messiah. You see, bakit? Siya ay namatay at siya ay nabuhay muli. Pinuhay niya yung sarili niya muli. Okay? And so ano pa? Messiah. Bakit? Dahil nga ang kamatayan niya at ang pagkabuhay niya muli ay nangangahulugang pagkaligtas natin. Diba? Kabayaran ng ating kasalanan at pag-aaring ganap sa atin. Naintindihan niyo po yon? Okay? So naalala nila at sila po ay naniwala sa sinabi ni Jesus. Now, meron po isang word dito na sinabi ni John the Apostle at naniwala sila sa kasulatan. Now, yung part po na sa salitang sinabi ni Jesus, wala na pong doon. Klaro po yun sa atin. Yun po ang sinabi ni Jesus. Pero may binanggit dito si Juan at naniwala sila sa kasulatan. Ano yung binabanggit dito ni John the Apostle na kasulatan? Kasi yung sinabi ni Jesus, yun eh. Yun yung sinabi niya sirain nyo ito, and then sa ikatlong araw tatayo ko. Yun nangyari, naniwala sila. Pero may dinagdag kasi dito si John, kasulatan. So, ano to? Anong part? Anong verse to? Kumbaga, parang ganon. Diba? Nagigets niyo po yung tanong ko. Anong verse yun? Kasi sabi niya kasulatan eh. So, anong kasulatan yun? Mga awit. Mga awit? Awit 16:10. Okay, mga awit 16:10. Alright, well, yes, yun po yung makikita natin kapag tiningnan po natin siya sa application na ginagamit natin. Mga awit 16:10. Yun talaga yung verse na lumalabas lagi. Well, actually tama po yun. Psalm 16:10. Pero di ba, paano natin mapapatunayan? Naintindihan niyo po?
Paano natin mapapatunayan? Well, sasabihin ko po, tama, Psalm 16:10. Kaya lang, kung isipin niyo pa, kung nag-aaral ka, binabasa mo yung John, sinabi niya yung sulat, ayon sa naniwala sila sa kasulatan, ano yung makakatulong sa atin upang i-confirm na Psalm 16:10 nga yung binabanggit dito ni John. 'Di ba po? Nagigets niyo po? So, saan po? Ano kaya yung makakatulong sa atin to confirm? Ako, by the grace of God, yung preaching ko po is nasa Acts. And ngayon ko lang naalala, yun, isang pruweba po yun. Ano yun? Yung first sermon nata ni Peter. Yung first sermon ni Peter, binanggit niya po yung Psalm 16. Napatungkol po yun sa kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus. So you see, the beauty of the Word of God. Di ba? So, kaya ako sinabi na tama yung Psalm 16:10. Kasi even Peter, kahit po si Pedro, he confirmed yung Psalm 16. Sa preaching niya, I think yun yung pinakaunang preaching niya. I remember, yun yung pinakaunang preaching niya. Sa Acts, kung matatandaan niyo po, ginamit niya po yung Psalm 16:10. Okay? You see? So yun po yung kanilang pinaniwalaan na kasulatan na sinabi ni David. This is David po, di ba? Sa Psalm 16, si David po yan ang nagsasalita. And then, mas detalyado yung expository preaching ni Pedro sa Psalm 16, doon po sa Acts. I think nasa chapter 2. Makikita niyo yun sa chapter 2. Okay? So yun po yung kasulatan na kanilang pinaniwalaan. Now, bakit ko po ito binibigyan ng diin? Kasi dito nyo po makikita again and again, gaya po ng lagi kong sinasabi sa inyo, the Old Testament points to Jesus Christ. And hindi po ako mapapagod na ulit-ulitin yan sa inyo. Okay? Para po maipakita po sa inyo na totoo po na si Jesus ang Mesiya. Okay? Kasi siya po yung hinihintay na tagapagligtas na matagal na pong inihayag sa pamagitan ng Espiritu Santo gamit ang mga propeta na silang naghayag ng mga bagay na iyon. You see? Diba? So verse 22 is a great testimony for us that Jesus is the Son of God and Jesus is the Messiah. You are saved by the Messiah, mga kapatid. So wag nyo na pong ilagay yung mga trust ninyo sa inyong sarili. Again, kung meron pa man po dito ang nag-iisip na siya ay maliligtas sa ginagawa niya, or hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, may doubt ka, sana yung verse 22 will magbibigay ng liwanag sa iyo na si Jesus ang Messiah. So you just have to put your trust sa ginawa po ng Panginoong Jesus. No? So, and you will be saved. Okay? So, verse 23. Nang siya ay nasa, okay, ito, ano na to, no? Parang tapos na po yung tagpo na yon. And then, di ba pumunta po ang Panginoong Hesus doon sa Jerusalem para po sa Paskwa. So ito yung another part na sa story na yon. Nang siya ay nasa Jerusalem ng kapistahan ng Paskwa, marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. So siguro verse 23, matutuwa tayo, no? Wow, this is a positive na nangyari. Pero kung ipagpapatuloy po nating basahin in verse 24, subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. And kung pagpapatuloy tayo sa verse 25, at hindi niya kailangan ang sino man upang magpatotoo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang isinaloob ng tao. Now, verse 23, 24, and 25, ano pong pinapakita nito sa atin? Sige po, please, open po ang ating
Ano ba yung pinapakita ng verse 23, 24, at 25? Anyone? Sige po, open po tayo for donation. Donation ng sharing po. Okay. Sige po. Anyone? Ano pong ma-observe natin sa 23, 24, 25? So, maraming naniwala, pero 24, hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili dahil alam niya yung lahat, kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi niya kailangan ng sino man na magpatuto tungkol sa sapagkat alam niya kung anong sinasaloob ng tao. So ano pong pinapakita niya? Hindi, pinapakita dito, no? Bagamat maraming sumampalataya. Kasi nga, ang iba kasi, hindi pare-pareho yung ang tawag dito, motive o ano ba ng mga tao, no? Alam niya na merong parang mga ginagawa na ano lang siya, parang yung motive ng motibo, no? Kaya hindi niya ipinagkatiwala ang kanyang kumbaga, kasi yun nga, alam niya lahat eh. Nakikita niya na yung pagsamba ng pagsampalataya ng iba ay hindi totoo. Kumbaga ano lamang. Superficial. Okay. So yun po yung makikita natin dito na yung pananampalataya. Kasi ang ginamit po dito na salita is sumampalataya sa kanya. No? Dito natin makikita na yung may pananampalataya talagang hindi totoo. Okay, may pananampalatayang hindi nakakaligtas. So bakit? Ano ba yung pananampalataya na yun? So dito po sa example natin, yung pananampalataya na yun is dahil nga sa yung motive, yung sabi nga po ni Daddy, yung motivation po noon, yung motibo po noon is dahil sa mga kamanghamanghang ginagawa ng Panginoong Jesus. Okay? And many professing Christians sa panahon natin, yun lang po talaga ang habol. Kaya nagsisimba sila, kaya sinasabi nila na nanampalataya sila sa Panginoong Jesus. So dito nyo po makita na merong peke na pananampalataya and meron po talagang nakakaligtas na pananampalataya. So ang pananampalataya po ay hindi lang po yan dito sa pagkaalam, hindi lang yan dahil may benefits kang nakukuha. So kung ganun po yung pananampalataya na meron tayo, sabi nga dito sa verse 24, hindi ipinagkatiwala ni Jesus. And by the way, kung titingnan niyo po yung original writing netong 23 at 24, yung salita po na sa verse 23 na sumampalataya sa kanyang pangalan yung maraming tao, at in verse 24 na hindi pinagkatiwala ni Jesus sa kanyang sarili, same Greek word po ang ginamit. Okay? Same na Greek word. So ibig sabihin, hindi po naniwala. Hindi naniwala si Jesus sa kanila. Hindi naniwala. Sasabihin nila na, I believe ako, sumasampalataya ako sa iyo, susunod ako sa iyo. Hindi po naniwala ang Panginoong Jesus doon. So, dito natin makita na it must be a genuine faith. Ang pagkakaligtas natin is sa pamagitan lang talaga ng totoong pananampalataya.
And wala na pong ibang pinanggalingan ng totoong pananampalataya, kundi ang totoo. You see? So kaya talaga kapag sasabihin natin sa atin ang pananampalataya nagmula, hindi talaga tama yun. Hindi talaga tama. Kasi wala pong totoong nagmumula sa atin. So kung gusto natin ng totoong pananampalataya, yun ay dapat nagmumula sa totoo. At iisa lamang ang totoo. Diba? At yun ay ang Panginoon. So, again, this is another proof that faith comes from God. Alam niya. Diba? Alam niya kung sinong nananampalataya sa Kanya kasi pinagkaloob niya yun. You see? No? So yun po isa sa bagay na makita natin dito. And siguro isa din na makita natin yung warning. Yung warning po, no? Na He knows, alam talaga ng Panginoon, nakikita niya lahat. Even po yung message, kanina po, hinanda ko na po yung message para sa Sunday, sa Lord's Day, kasi meron pa po tayong Sunday School, kailangan ko pa ihanda yun. Okay, so mamaya naman at bukas, yun naman ang ihanda ko yun para sa Sunday School. By the grace of God, natapos ko na agad kanina. And then na-amaze ako kasi, yun, party po doon is yun nga, yung totoo, yung pagiging totoo. Alam talaga ng Panginoon kung sino pong nagsisinungaling. By the way, makinig po kayo mga kapatid. Alam po ng Panginoon sa atin, bawat isa sa atin, kung sino po ang nagsisinungaling sa atin. Sino po ang may tinatago sa atin? Sino po ang gumagawa ng kasalanan sa atin? Sino po ang nagpapatuloy sa kasalanan sa atin? Hindi, again, ulitin ko po lagi, no? Pwede po natin itago sa bawat isa. No? Ako po, naranasan ko po yan. Siguro ako na siguro yung masasabi kong pinakamagaling na magtago sa lahat ng tao. Okay? Pero hindi eh. Hindi yan maitatago sa Panginoon. Okay? So kapatid, if meron kang tinatago, you cannot lie. You can lie to us, but you cannot lie before God. Alam ng Panginoon yung puso mo. Alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso mo. So if it is not right with the Lord, you repent. Okay? Magsisi ka, talikuran mo yan. You confess to God, repent, He will forgive. He will forgive kasi anak ka niya na eh. Anak ka na niya eh. Diba? So, sa mga nakakarinig dyan, makinig po kayo. And then, one of the thing, actually ito po yung pinaka dapat nakikita natin dito sa 23 hanggang 25. Ano yun? Na si Jesus ay Diyos. 23, 24, and 25 is another verses na sinulat ni John the Apostle upang ipakita sa atin na si Jesus ay Diyos. Again, wag po tayong laging lalayo doon sa purpose ng nagsulat. Okay? Lagi niyo po yan ilagay. Sa pag nagbabasa kayo, ano yung bakit ito sinulat? At paano ito magpapatunay na si Jesus ay ang Diyos? At na si Jesus ay ang Messiah? Yun ang lagi niyong anuhin. No? Para hindi po tayo mawala. Well, tama naman po yung share natin kanina. Tama po yun. Those are mga parang po yun, mga another thing na pwede nating matutunan. Pero ito po talaga yung punto nitong 23, 24, and 25. He knows everything. And so He is God. Alam niya lahat. So siya ay Diyos. Kasi walang sino mang nakakaalam ng lahat. Walang sino man na nakakita kung anong nasa puso at isipan ng isang tao. Tanging ang Panginoon lamang. So He is God. So whenever may magsasabi sa atin, si Jesus ay nilikha lamang, si Jesus ay ipinanganak, ibig sabihin yung salita nilang ipinanganak is ginawa, okay? Mababa kaysa sa Ama. Well, ito ay isang patunay na si Jesus ay Diyos. Okay? So we praise God kasi nakita natin at nakilala natin siya na tunay na Diyos. You see? Di ba? So, napakaganda po na malaman ngayon na alam niya ang lahat. No? Kasi ibig sabihin, mapagkakatiwalaan talaga natin siya sa ating kaligtasan. Di ba po? Okay? So, yun lang po yung may share ko sa inyo hanggang 25. He is God. He is God. He knows everything, so He is God. So,
Sambahin natin siya, purihin natin siya, sundin natin siya. Because He is God. Okay? Okay. So yun lang po. Tapos na tayo. That's it. Wala na ibang dagdag. Diba? Okay. So, pero ito lang po sasabihin ko sa inyo. Next week, ang atin na pong aaralin is John chapter 3, verse 1 hanggang verse 21. Now, ito po yung tulong na may bibigay ko po sa inyo. Pag binabasa niyo po yung John chapter 3, verses 1 to 21, sabi ko po kanina, huwag niyo pong kalimutan yung purpose na nagsulat. Pinapakita lang nito na si Jesus ay ang Messiah at si Jesus ay Diyos. Huwag niyo po yan tatanggalin kapag binasa niyo po yung John chapter 3, 1 hanggang 21. And plus, huwag niyo pong tanggalin yung sa verse 23 hanggang 25. Isalin niyo po yung chapter 2, 23 to 25. Malaki po ang tulong niyan upang mas maunawaan natin yung John chapter 3 verses 1 to 25. Okay? So, tandaan niyo po yung salitang sumampalataya or naniwala. Tandaan niyo po yan, sumampalataya, naniwala. At tandaan niyo po na alam ni Jesus na yung mga taong nagsabing sumampalataya sa Kanya ay hindi tunay na nananampalataya. So yan po ay makakatulong sa inyo upang mas malinaw na mainawaan niyo po yung John chapter 3 verse 1 hanggang 21. Okay? So tandaan niyo po yan sa pag-aaral niyo po. Okay. So ayun po, we praise God. Ako excited ako na ipag-aralan yung John chapter 3 sa inyo. Kanina inaral ko na yung John chapter 3 hanggang verse 21. Kaninang umaga. So na-amaze ako sa pinahayag or yung pagpapaliwanag ng Panginoon. Kaya shinare ko po agad sa inyo. Actually, yun na yun eh. Ayun na yun eh. Sinabi ko po kanina, anything good is the product of God's work. Yan na po. Yan na po yan. Okay? But anyway, maganda pa rin na manamnam nyo po yung kada verse. Namnamin nyo po yung salita ng Panginoon. Okay? So, bukas po, magkita-kita po tayo. NPHP, 7 p.m. Again, ihanda po natin. Friday pa lang bukas. Friday, bukas. Ay, Friday pa pala bukas. Ay, bakit ganun? Sorry, sobrang excited ako. Ganun ba? Thursday pa pala ngayon. Okay. O sige, so sorry po. John chapter 3 po tayo, verse 1 hanggang 20. Hindi pala next week. Masisimulan na pala natin bukas. Ewan ko, bakit kakala ko Friday ngayon? Oo. Okay. Di mahaba pa pala yung oras ko. Praise God. Okay. So wala lang. Sabi extra, 1 day pa ako. Akala ko kasi Saturday na bukas. So sabi ko, isang araw na lang ihanda. Okay? So mag-aral din po tayo, no? Mag-aral po tayo and ihanda natin yung mga tayo, sarili natin. Obey lang po talaga. Obey. Totoo po yun. Once lagi po natin pinapasakop yung sarili natin sa kalooban ng Diyos, tayo po talaga ipupuspusin ng Espiritu Santo. At kung tayo ay puspos ng Espiritu Santo, madali lang po talaga unawain ang salita niya. Ako po, I can testify to that. And I praise God for that. Dati, sobrang hirap pa ako mag-aaral ng salita, pero nakikita ko na talaga yung difference. Kung dati, nag-aaral ako tapos bumibigay ako sa kasalanan. Sa ngayon na nag-aaral and patuloy lang talaga na, Lord, tulungan mo ako sa kahinaan ko and by the grace of God, mas madali po talaga mag-aral. Mas madali mag-aral. So, totoo yung salita ng Panginoon. Diba? He will fill us with the Holy Spirit if patuloy lang tayong nagsusurrender talaga sa Kanya. Pasakop lang talaga. No? And again, kung nagagawa nyo man po yun ay dahil ginawa ng Diyos yun sa buhay nyo. So, purihin nyo po siya. Soli Deo Gloria. Okay? So, sige po. Tayo po ay, may dagdag pa po ba? Okay na? Okay na po? Sige po. So let us pray.
Our Father in Heaven, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong salita. At kami po ay lubos na nalulugod at natutuwa na tunay na si Jesus ay anak mo, ang bugtong na anak. Tunay na si Jesus ay ang Diyos. Tunay na si Jesus ay ang tagapagligtas at Mesaya. Salamat, Panginoon, dahil ang katotohanan ay nagmumula sa iyo, O Diyos. At salamat dahil patuloy mo pong inaalis ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagkukunwari sa iyong iglesia, dahil ito'y katawan mo. At ikaw ay liwanag at walang bahid ng kadiliman, kasalanan, ang hindi mo yun papahintulutang manatili sa iglesia mo. At ako po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na ginagawa mong pagsasaayos sa amin, O Diyos, sa aming buhay, sa iglesia. At patuloy po ako nananalangin na palakasin mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng patuloy na pagkilala sa iyo. Na kami ay patuloy na punuin mo ng kagalakan sa aming puso at kasabikan ng ang tanging kaligayahan namin ay ang sundin ang iyong kautusan, sundin ang iyong kalooban. Sa lahat ng ito ay magdudulot ng papuri sa iyong pangalan. Ikaw ang karapat-dapat, wala nang iba. Dami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, thank you po. Tita Che, thank you. And sa lahat po na nakasali. Bye-bye. God bless po. Friday, papala bukas. See you Friday. I once was lost in darkest night.